subscribe and like nyo po. Okay? Ito po ang magiging topic natin ngayon. Si BBM na ang susunod na magre-resign. Ayan. Nako, alam ko maraming nag-aantay sa inyo dyan. Pangalawa, impeachment hindi itutuloy ng mga senador. Okay? So, kapit lang po, no? Yan ang at yan ang mga ating i-discuss ngayong araw na ito. At baka sakaling meron pang mga iba, no? Dahil meron tayong inaantay na pasabog. Subukan natin i-discuss ngayon kung po pwede pa, no? Pero meron tayong hawak na ebidensya na talagang magpapalubog sa isang tao o isang politiko na dahil sa sobrang pang-aabuso at sobrang pagyurak sa taong bayan at pang-aabuso sa kanyang kapangyarihan. Na tila di umano ay kala mo napakalinis, pero ang dumi ng ginagawa ngayon mismo, sobrang dumi. No? So hawak na po natin ng testigo, hawak na po natin ng ebidensya. Ilalabas po yan ng posibleng ilabas ng isang senador. Malay natin si Vice President mismo maglabas, no? Hindi po natin alam kung sino sa kanila ang maglalabas, but definitely dito makikita ninyo ang konektang pagdiin sa mga Duterte na tila ang kanilang mga, even yung kanilang mga sinuka ay kinakain na nila para lang madiin ang mga Duterte. Abangan nyo po yan. May video po yan. May salaysay po yan. Kompleto po iyan. Abangan nyo po yan, ha? So, tingnan natin. Pag-usapan pa natin yan sa bandang dulo kung meron pa tayo maidadagdag na impormasyon patungkol dyan. No? Unahin natin ito. Itong pagpaparesign ni Bongbong Marcos sa mga kanyang gabinete. At kung susunod na ba si BBM na magre-resign. Pakinggan natin. Senyales daw na sensitibo ang Pangulo sa daing ng taong bayan sa ginawa niyang pagpapasumite ng courtesy resignation sa kanyang gabinete. Pero para sa kanilang kritiko ng Pangulo na si Harry Roque, mismong ang Pangulo raw ang problema. Nasa frontline na ba? Maraming nagsasabi, no? Hindi dapat ang mga gabinete ni Marcos ang mag-resign. Dapat ang mag-resign ay si Marcos mismo. Si BBM mismo ang mag-resign. Dahil hindi naman problema yung gabinete kung maayos ang presidente. Pero ang talagang problema natin ay ang presidente. Ako po isang ayon doon. Dapat talaga si Marcos ang mag-resign dahil siya ang problema. Pero alam naman natin lahat yan. Hindi magre-resign yan si Marcos. Makapalang mukha niyan. So kahit alam niyang bulilyaso na siya, alam niyang palpak nang nagagawa niya sa gobyerno, alam niyang wala na siyang maayos na proyekto, lahat na lang ng nakakahiyang galawan ay ginalaw na niya. Hindi pa rin niya magre-resign. Doon lang tayo po. Huwag po tayo maglokohan. Hindi yan magre-resign. Realistic lang po tayo. Okay? Hindi ko sinasabi na ayaw ko siya mag-resign. Gustong-gusto ko siyang mag-resign. Pero sa katotohanan, hindi yan magre-resign. Kaya nga po ang sabi ko,
okay na rin na ipagparesign niya itong mga gabinete niya kasi marami talaga. Bagamat hindi po lahat ng gabinete ni Marcos ay palpak, karamihan po palpak. So okay na rin. At least may babantayan tayo. Sino-sino ba yung ipapalit niya? At ito bang mga pinagtatagal niya parang drama lang? Ito ba ay parang mapatakpan lang, meron lang mapag-usapan para mapagtakpan yung pandaraya na di umano nagawa ng COMELEC sa eleksyon, na talagang ang mga uupong senador ay hindi sila lahat yung ibinoto ng taong bayan dahil merong mass cheating, merong 17 million overvotes. Ito ba ay ginagawa lang para pagtakpan ang kapalpakan nung nakaraang halalan? Diba? Or baka naman drama lang ito para magmukha siyang mabait. Diba? Magmukha siyang matigas. Pero sa katunayan, ilalagay naman sa ibang pwesto. Hindi po natin alam. Okay? Pero babantayan natin. So, at least mapalitan. Baka naman sakali, mas maganda yung maayos yung mga ipapalit nilang secretary ngayon. Okay? Tuloy po natin. Yan si Mian Los Baños. Hindi sila nagsalita. Nagpapasalamat si Senate President Chis Escudero sa pag-amin ng Pangulo na may problema. Pinakita raw nitong may pakialam at sensitibo siya sa daing ng taong bayan at inapo ang responsibilidad na ayusin ito. Payo ng Senate President sa Pangulo, dapat dumistansya siya sa mga taong ginagamit lang siya para sa sarili nilang kapakanan. Ayon naman kay Senate Alam mo, tama dapat tumistansya si Marcos na ginagamit lang siya sa kanya for discussion purposes. Ako hindi naman talaga naniniwala completely or totally na hindi kasabwat si Marcos sa kapalpakan ng kanyang gabinete. Posible yung iba kasabwat siya, posible yung iba hindi. Pero kailangan siyang dumistansya sa mga ito. Mag-iingat siya, lahat po maraming bumubulong. Kung ordinaryong Pilipino nga, may bubulong-bulol. May mga sulsul di ba? Kahit naman kayo, may mga sulsul sa paligid ninyo. Usually, yung mga sulsul na yan yung demonyo. Kaya mag-iingat siya. Kaya nga may kasabihan, tell me your friends are, and I will tell you who you are. Diba? Sabihin mo sa akin, sino yung lagi mong kasama? Malamang-lamang ganyan ka. Kaya mag-iingat ka sa pagdidikit ng mga yan. Buti pinagtatanggal nyo. Alisin mo na, Marcos, yung mga kidnapper dyan. Alisin mo na yung mga abusado dyan. Lalong-lalo na, alisin mo yung may mga problema sa pera. Yung may mga problema dyan sa pogo. May mga problema dyan sa sugal. Higit sa lahat, yung may mga problema dyan sa droga. Pagtatanggalin mo yan. Kasi salot sa bansa yan Maglalayo ka dyan, Marcos. Nako. Ayon naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel. Nakso, may extra ka pa, Coco Pimentel Kaya nagmamadali ito mawawala na siya sa Senado. Naalala nyo, eto si Pimentel ang nagmamadali para ma-impeach si BP Sara kasi hindi na siya makakaepal wala na siya, talo pa. Ayun huli kong balita rito, natalo pa ngayong election, pambira. Mas mainam na kumuha ang Pangulo ng mga gabineteng may idealism at yung mga walang planong tumakbo sa 2028 election. Dapat ganon. I agree naman doon sa part na yon. Yung kukunin mong gabinete, yung walang pangarap tumakbo sa 2028. Alam mo kasi baka mamaya mangungurakot lang yan. Dahil kailangan niya ng pera for election. O baka mamaya puro papogi lang yan. Puro press release lang yan. Diba? Puro panglabas ang inaayos niyan. Bakit? Kasi tatakbo sa 2028. Yung talaga maninilbihan at eksperto kung saan mo siya ilalagay. Halimbawa, maglalagay ka ng Secretary of Justice. Yung tao mismo wala sa hustisya. Anong expertise niyan?
di ba? Halimbawa lang po yun. Maglalagay ka ng Secretary of Agriculture. Wala namang alam. Kurakot pa, smuggler pa. Ano mangyayari? Di ba? Wala po tayong pinapatamaan. Yun lang pong ay halimbawa na dapat kung anong klaseng sekretary ang iyong kukuhanin. Para sigurado raw na mas matututukan nila ang trabaho. Si Senator Win Gatchalian umaasang magsisilbing paalala ang rigudon sa gabinete para pagbutihin nila ang kanilang trabaho. Iginiit din ni Senator G.V. Ejercito na hindi dapat magpakakampante o magkuya-kuyakoy ang mga opisyal ng Pangulo. Para sa Makati Business Club, kontento raw sila sa performance ng kasalukuyang hari ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Ay, naku, yung Makati Business Club, sumipsip pa. Sa mga gabinete, okay naman daw sila para sa kanila, ha? So, kayo, Makati Business Club, tinatawag yung magsinungaling? Sinungaling yung presidente natin? Kasi sinasabi nyo, okay naman yung mga gabinete, yung mga sekretary, okay naman. Kaya nga niya tatanggalin dahil palpak, hindi nasayahan ng tao sa performance nila. O kaya tinatanggal, tapos sasabihin nyo, ayos naman. So, ibig nyong sabihin, sinungaling si Marcos? Ay, di maganda yan. Ito yung mga Makati Business Club. Partikular na ang economic team. These guys are well qualified for the position, so we'll Ayos counting na. be very surprised if Marcos accepted their resignations and let them go. So, ibig sabihin niya, huwag tanggapin yung resignation. Ano yun? Pinagre-resign mo. Tapos, magpa-file na resignation tapos hindi mo tatanggapin. Anong kalokohan yun? Anong panloloko sa taong bayan yun? Di ba? Pinagre-resign ko kayo. Nung nag-resign, di mo tinanggap. Anong niloloko naman nyo Pilipino pagka ganyan Naniniwala ang isang dating cabinet member na tama at napapanahon ang pagbalasa ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang gabinete. Pero hindi raw dapat lahat ay alisin sa pwesto. In fairness naman to the cabinet, marami namang ring magagaling dyan. Sa tingin ko, si Vince Dizon, tulad ni Vince Dizon, very active siya. He communicates what he's doing to the... Alam nyo, may punto naman to, tao na to, no? Hindi naman lahat ng gabinete ni Marcos siguro palpak. Pero almost all. meron din naman diyang matino, no? Kaya lang, mas marami yung hindi. So, sabi niya siguro tanggalin, which I agree, no? Kasi ipag-resign niya. Kaysa naman magtitira siya dyan ng 2, 3, mapupolitika lang yan Anong sasabihin ng sekretaryong palpak na nagmamalaki? Halimbawa lang, ha? Secretary of Justice, si Boying. Halimbawa lang, ha? Ba't nagtira dyan? Kami, pinag-resign mo, tapos yan, tinira mo. So, ano ibig mo sabihin sa amin? Mas magaling siya? Palpak kami? Mas pinapaboran mo yan? Di ba? Pupolitikahin na yan. So, okay na yung mag-resign. Lahat, importante, nagawa nyo na, nabigyan na kayo ng chance. At kung kayo naman ay talagang nag-perform ng maayos, may mga iba pa namang susunod na pagkakataon na kayo makakapagsilbi sa taong bayan. Yan naman kasing position niya, executive position na yan, dapat yan ay pagsisilbi sa taong bayan at hindi yung sarili ninyong agenda. So marami pa kayong pagkakataon para makatulong. Unless, hindi yun ang inyong habol. Kung kurakot ka, siyempre, gusto mo laging nakaposisyon. The more kurakot, the more position, the longer, the more kurakot. Di ba? Pero kung ang habol mo pagtulong, nakatulong ka na ng 3 taon. At kung gusto mo pang tumulong, may parami pang pagkakataon para ikaw ay makatulong muli. Public, very, very many qualified people. Si Secretary Recto, si Secretary Henry Aguda ng DICT. Tingin naman ni Attorney Harry Roque, hindi ang mga gabinete ang problema.
Marcos Jr., tama ka. Talagang sobrang politika, nabuwisit ang taong bayan, pero nabuwisit ang taong bayan sa iyo. Walang mangyayari miski pa-resignin mo silang lahat. Dahil ikaw ang problema. Is resignation? Tama naman. Tama ako. Again, yun yung sinasabi ko. Tama naman si Atty. Roque. Ang problema talaga si Marcos. Pero hindi niya gagawin mag-resign. Kaya lang, pag si Marcos ay hindi talaga nag-ayos, kahit lagyan mo yan ng mga gabineting magagaling, pag palpak ang ulo, palpak talaga yan. Pero malay mo, maglagay siya dyan ng kabinete na itituwid siya. Marcos! Magpa-drug test ka na. Baka malay mo, merong mga matitinong sekretary dyan na hindi uto-uto, na may lakas ng loob magsalita sa katunayan, sa katotohanan, at sa katapangan. Di ba? Malay natin, di ba? May ganun. So at least, we have a chance na kung palitan man yan, baka naman yung susunod, mag-ayos. Dahil ang dami talagang palpak na gabinete ngayon. Problema. Is resignation? Ayon naman sa political analyst na si Edmond Tayaw, may mas malalim pang dahilan sa balasang ito. Alam mo, medyo matalinhaga yung move na yan. Ano? I mean, whether it's knee-jerk or what have you, being a president and you're talking of the whole government for that matter, no? Nagbabalita Yun ang tanong doon. Ano ang totoong motibo ni Marcos bakit pinagre-resign niya itong mga secretaries nito? Yan, ilagay niyo po sa comment section na sa tingin ninyo, overhaul to kumbaga sa kotse. Buong gabinete pinag-resign. Anong drama to? Diba? Kung sincere siya, okay. Pero kung paik-ik lang to, kung drama lang to, ano sa tingin ninyo ang talagang dahilan ni Marcos bakit niya pinag-resign? Yan, lagay niyo po sa comment section. Ayan, diretso po tayo sa next topic. Na-discuss po natin patungkol dito sa yung pinagre-resign ni BBM, di ba? Na gabinete. May dagdag ko lang po, no? Sana, Marcos, ikaw na ang susunod na magre-resign kung yung mga ilalagay mo dyan na members ng gabinete ay palpak pa rin. Ikaw naglagay dyan eh. For the second time around, palpak ulit. Abay, dapat naman siguro mag-resign ka na rin. Di ba? Sa tingin ko, dapat mag-resign ka na rin kung pumalpak. Ngayon, kung sakali naman maayos yung performance ng gabinete mo, pero hindi pa rin umaayos yung panunungkulan mo, wala ka pa rin infrastructure projects, gutom pa rin ang Pilipino, hindi mo pa rin makuha yung 20 pesos na bigas. Kahit maayos yung gabinete mo, BBM, ikaw na dapat ang sumunod mag-resign. Mahiya ka na sa balat mo. Nabigyan ka na ng chance. Twice. Palpak ka. Huwag mong ubusin ang pera ng taong bayan. Sayang ang pinapasahod sa'yo. Kung hindi ka pa rin magbibitaw sa posisyon mo sa kabila ng sobrang palpak na nangyayari sa gobyerno. Tuloy po tayo. Impeachment, hindi itutuloy ng mga senador. O yan, pag-usapan natin. Formal lang inabisuhan ng Senado ang Kamara na nakahanda ito sa June 2 para sa paggulong ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May report si Tina Panganiban Perez. Sa June 2, alas 4 ng hapon, asahang handa ang Senado na tanggapin ng prosecutors ng Kamara para sa paggulong ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito, June 2 daw, handa ang senador para tanggapin ang paggulong ng impeachment ni BP Sara. Pero bago natin i-discuss yan, maputol muna natin. Kasi may mga nagsasabi, ito yung nabanggit na contradiction sa batas. Sabi nung isang batas, ito yung nasa impeachment law, impeachment rules, at doon sa Senate rules
mag-contradicting eh. Yung isa, sinasabi na dapat pagka nagkaroon, katulad ng isang activities or isang panukalang batas or isang katulad ng impeachment, dapat ituloy yan. Tapusin yan. Kasi may problema tayo. Tatawid tayo from the 19th Congress to the 20th Congress. Iba na po yung set ng mga congressman at iba na rin yung set ng Senado. So may nagsasabi dapat ituloy yan ng 19th Congress going to the 20th Congress. May nagsasabi naman hindi po pwede. Kasi tapos na yung 19th Congress. Naisampa yan sa 19th Congress. At kung hindi yan natapos ng 19th Congress, dapat yan ulit. From the beginning, scratch ulit. Ibig sabihin, dapat magpasa ang Kongreso ng panibagong hain ng impeachment. Naintindihan nyo na. So meron dalawa yan. Yung ay sinasabi na dapat tapusin yung impeachment ni BP Sara, iba sabi, hindi, back to zero tayo. Kasi 28th Congress na eh. Natapos na yung 19th Congress. Ganun po kasimple yan. Ngayon, ihahain po yan sa korte at korte di umano ang dapat magdesisyon sa agarang panahon. Pero meron din nagsasabi, kung hindi sumagot ang korte, sino ang dapat magdesisyon yan? Ang sabi nga ni Tito Soto, Senator Soto, ay ang dapat magdesisyon yan ay ang 20th Congress. So sa tingin ko, kung ang magdidesisyon yan ay 20th Congress, baka hindi matuloy ang impeachment. Alam nyo kung bakit? May numero po. May numero ang mga kaalyado ni BP Sara. Una, ilan lang para ma-impeach si BP Sara. Yung talagang matanggal siya at hindi na siya makatakbo ulit. Ilan ang kailangan? 9 na boto lang. Ipapakita ko sa inyo kung sino-sino yan. Diba? 9 na boto. Yung bago na lang, 5 na agad ang pumasok. Go, Bato, Aimee, Marcoleta, Camille. Yang 5 yan, siguradong hindi pipirma yan ng impeachment ni BP Sara. Dagdagan mo pa, sigurado Robin Padilla, pang-6. Mark Villar, sigurado yan. Ay kapatid ni Camille yan eh. Hindi naman mananalo tong Camille na ito kung hindi in-endorso rin ni BP Sara. Si Aimee rin, hindi, di ba? O, so, 7 na. Si Jinggoy, nagpaano na siya, ayaw niya ng impeachment. Magkakahati-hati lang. Alan Peter Cayetano, 9 na yan. Hindi pa natin alam kung si Pia, di ba? So, 9 yan. So, doon pa lang may numero si BP Sara na hindi siya mai-impeach. Pero pwede na ring hindi ituloy kung ang magdi-decide 20th Congress, kasi ang kailangan doon majority votes. Diba? Kung didesisyon na, wag na. 9 na yan. Matagdagan lang yan ng 3. Diba? Pag desisyonan, wag na natin ituloy yan. Back to zero. Hindi natin alam kung meron pa rin silang numero, kasi pag back to zero, manggagaling ulit ang pagsampa ng impeachment sa mga congressman. Di natin alam kung meron silang numero doon. But possibly, baka matakot na rin yung mga yan eh. Dahil syempre going to 2028 election. Diba? At ako naniniwala, alam ng mga senador hindi mai-impeach si BP Sara. Hindi po. Meron silang numero. Meron na nga silang 9 as early as now. Hindi pa nagsisimula. So kung ayaw mong madamay, kung ikaw ay neutral,
Except yung mga katulad ni Hontiveros, yung mga talagang hardcore, na talaga namang parang ipinanganak sa bundo, parang ang trabaho sa buhay ay kontrahin lang ang Duterte. Yung ganon. Pero kung ikaw ay neutral, hindi ka napapanig doon para i-impeach si BP Sara. Kasi masisira ang iyong political career. So definitely hindi lang siyam to. Madadagdagan at madadagdagan. O kunwari ako nasa gitna, ba't pa ako pipirma dyan? Diba? Una, kalokohan yung impeachment. Kunwari nasa gitna, hindi ako maka-Duterte, hindi ako maka-NPA. Duterte lang, gitna lang. Bakit ako pipirma?